Senator, paano po ninyo, ng grupo ninyo na kumbinse na sumama sa sesyon si Senator Cheese Escudero? Sandali putulin ko muna dyan yan. Kasi ipapakita ko ho mga kababayan. No? Ipapakita ko ho ito mga boss chief amo sir. Yung mga dati na nangyari na 12 yung senador lang ho mga bossing. Ito may mga petsa at mukhang dito ay kasama pa po mga boss chief amo sir. Si Loren Legarda, Pia Cayetano at si APC. Alan Petra Cayetano. Ito ho mga bossing. Ano, nakita natin to. Mga petsa ng 12 senators quorum at saan nandoon sina Loren Legarda, Alan Cayetano at Pia Cayetano. May 21, 2008, 12 ang senators. Arrive after roll call. Si Loren Legarda, Alan Peter Cayetano, on official mission, nandiyan si Pia Cayetano. February 11, 2009, parang yearly naman din pala ito Present. Puro present din sila. Tapos dito parang nagmamaang-maangan sila na wala silang alam na ganyan. September 29, 2010, ayan, 12 din, present. Di ba? Parang halos yearly naman po mga kababayan. Bakit parang mga nagmamaang-maangan ho ito? Ngayon, balikan natin si Senador Panfilo Lacson po kung paano daw po nila nakonbinse ito pong si Senador Cheese Escudero na dumalo doon po sa quorum ng Senado mga kababayan. Hindi namin siya kinumbinse. As far as I know, kusang loob siya dahil ang sinasabi niya nga, hindi niya na kayang tiisin o sikmurain yung nangyayari sa Senado. And we admire him for that kasi yung kanyang very appreciative kami. Ngayon po, binabanatan na ng mga DDS si Cheese Escudero. Tayo ho mga kababayan, hanggang ngayon pa din naman po nagtatanong tayo ng mga kasagutan kay Cheese Escudero patungkol doon sa mga 30 million na mga pagdodonate ni Lawrence Lobiano, no? Na sinabi na galing sa bulsa ni Lawrence Lobiano at hindi galing doon sa construction company. Hanggang ngayon nagtatanong tayo dyan doon sa mga insertion, etc. po, mga kababayan. Pero yung mga DDS, noong ito pong si Senator Cheese Escudero, nung nandoon po siya sa panig nila Peter Cayetano, sobra kung ipagtanggol ho ng mga DDS itong mga ito. Ayan, sabi ni Alexander the Great, support with pa, sir. Oo, totoo yon. Di po ba? Ines at asar din tayo. Pero mga kababayan, yung pagtindig dito ni Cheese Escudero para hindi masayang yung pera ng mamamayang Pilipino, para magtuloy-tuloy ang trabaho ng Senado dahil sabi nga po ng Pangulo, madaming trabahong kailangan tapusin. Yun yung sinasaluduhan ko po. Pero hanggang ngayon po mga kababayan, tayo ay nagko-question, nagtatanong ano ang mga sagot doon sa mga forthwith, doon sa mga insertion at doon sa mga pagtanggap ng donasyon kay Lubiano. Kaya lang ho mga kababayan, yung mga DDS, lumipat lang si Jesus. Actually, hindi naman siya talagang lumipat Sabi nga niya doon sa kanyang post, wala siyang nililipatang panig. Mananatili siya doon sa panig. Kaso ito, yung mga bugok na mga DDS, binanatan na ng binanatan. Mamaya ma-NSEO sa inyo, si Cheese Escudero, tuluyang lumipat to. Diyan sa, actually, sabi ni Ping Lacson, majority na sila. Sa kanyang naging position kanina na ang dahilan, ang kusang loob niyang pagsama sa sesyon ay para mabigyan ng kaukulang quorum. Kasi 11 lang kami. Kung mapapansin ninyo, mula Lunes, kahapon, hindi kami makapag-conduct ng business kasi wala kaming quorum. Ginagalang namin yung quorum na 11. Sabi ni Kunyang Life, wala kasing mga utak yan para isipin ang bayan para sa kanila kulto pa sarili mahalaga. Sa Lunes daw, tas adjust ulit para iwas, sabi ni Ferdinand de la Cruz. Dalawa. Ngayon, nung dumating siya, nakapag-conduct kami ng business kanina at nagpapasalamat kami sa kanya. Wala pong kondisyon, wala po siyang hiningi. At wala rin kaming para tumuloy at magkaroon ng trabaho sa araw na iyan ang Senado. Sabi ni Johnny Manuyag, I think Cheese is stay the group of Cayetano. Yes, yun din po ang napagkakaintindi ko doon sa kanyang post na wala siyang lilipatan, mananatili siya doon sa kung ano yung grupo niya
ang dahilan kung bakit siya pumunta diyan para magtrabaho ang Pilipino, mga bossing. Para magtrabaho ang Senado. Pero yung mga DDS, binanata na ng binanata si Chis Escudero. Mamaya, mabuisit sa inyo yan. Talagang iiwanan kayo niya, no? Nga pagkumbinse, bagkus, kusang loob siya. At ito na pahayag na rin ni Senator Chis, ginawa niya ito dahil nga mahal niya yung Senado as an institution. At we admire him for that. Now, Senator Lacson, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na illegal coup ito at hindi daw tama una ang bilang ng quorum, pero maging si Senator Loren Legarda, sinabi po niya unconstitutional daw ang Senate takeover dahil ang majority daw po ay tinuturing pa ring 13. Ano pong reaksyon niyo dito? Ulitin ko, Karen, ang tamang venue, ang proper venue para pagdebatehan namin yan, yung quorum, yung legality, sa plenaryo, hindi sa Facebook. Now, Vlog. Baka gusto na po talagang tuluyang maging vlogger ni APC ho, mga bossing. paano po ito ngayon, Senator Lacson, bukas? What if ituloy ni Senator Marcoleta ang kanyang subcommittee hearing sa flood control? What will happen? Tsaka sinasabi ni Peter Cayetano, ngayon daw kung oras na ito, yung mga alas 9, alas 10, bubuksan niya daw po ang Senado, mga kababayan. Illegal. Yun ang illegal kasi hindi naman siya chairman. At meron kami Tanggal na naman si Marcoleta. Baka madagdagan na naman yung problema nito si Marcoleta. Sabi ni Jonas Benavides, hindi ba naman nag-function yung Senado sa ginawang pagliliban ni Cayetano? Oo, 50 milyones po ang nawala sa taong bayan nun nang walang naging resulta. Sergeant at Arms na siya mangangalaga ng orderliness at saka ng decorum dito sa loob ng Senado. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin, baka mapahiya sila. O, ayan. Hindi kaya kalad ka din si Rodante Marcoleta palabas? Lalo na ang sabi ni Senador Ping Lacson ay yung gagawin nila na pagbubukas ng komite illegal. So, Senator Lacson, paano po ang July 6? Ang July 6, ang unang araw, dapat po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan po ba, sir, magbabago ang presiding officer? Di ba ang Senate President Ilipat muna natin yan. Yan dahil nabanggit na po ni Senador Ping Lacson, mga kababayan, si Rodante Marcoleta, puntahan na po natin si Marcoleta, mga bossing. Huwag na tayong patutulog-tulog. Eto na nga po. Lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.